mangyayari. Alam niyo, yung ayaw yung sardinas. Kasi yung mula na nasusunod kami dati. Sa araw-araw sa business. Ngayon naiinis ako kumakain sa business. Actually, kasi last pa akin na sobrang hirap talaga ng buhay. Kasi yung mga sardinas din namin pinili. Galing pa yung sa mga donation ng barangay, government. Tapos ako lagi kuha, lagi tutusan ko sa mga dati na mag-relief goods na barangay namin. Tapos, every time sa ako lagi yung last thing. Sardinas na. Sabi ko, ilang kaya makakasagay na buhay. Kasi before talaga wala. Sobrang lagi yung parents ko pay sa di. Yung tatay ko, hindi naman kalaki yung naging pension. Tapos, naging-benefit kasi na. So, teka, di kami parehas ng trabaho. Kami magkakapatid. Kailangan namin magbanag-banag ito. So, ang masasabi ko sa bata ko, lang si Kasuko. Buti na lang bisoso ka. Buti na lang iwan sa sarili mo. Kahit mismo pagkaaga nilalaga ka, pinakasama sa kurang mo. Kasi before na pagkasama kayo mga anak-anak kami yung parang sa family namin. So, kami yung parang hindi na mahirap sa kanila namin. Tapos, every yun wala kami pang. Hindi kami nakakapag sa handa. Hindi kami nakakapag-abot. Lagi sita lang kami. Kaya yung ganun trade sa akin, may nakita ako. Kaya sabi ko nila lang, kahit sobrang hirap talaga buhay panahon na bata ako, buti na talaga. Mas pinili ko mga kesa maging ordinary ako or mag-set na lang for hindi pwede. Isang best na mabuhay sa kailangan sa kasapan. Kailangan hindi maawal tayo. Kasi sabi ko yan, hirapan eh. So, sabi ko, ayaw lang balikan. Kaya every time nakakaroon ka cheap, lagi talaga ako pinipilan. Sabi ko, Lord naman talaga, no? Di mo ko pinabayaan. Di mo ko sinusubuan. Diba? And binigyan mo ng burning desire na makakalaga sa hirap, burning desire na walang posible sa mga araw-araw ko. Yun talaga. Kaya sa baka ako, buti na lang kasi ngayon libre doon. And thank you from congratulations milestones from your syempre diretso lang ko kasi sabi niya ko kasi naman you mentioned kanina going to shine or parang fancy tapos yaman and then recently nga sumali ka sa special for you. So first wala yung gusto ko ano nangyari part to tell you honestly ko, very pagod ako sinabihan ni Miss Brad na inibita ako ni Miss na one of those na sumala sa Troy sa special review kasi nag-guest kami yung November 27 doon sa universe ng show tapos parang ito para nakita ko potential mas kinuha ko yung burger ko and sabi ko sa Brad sabi ko me
nahiya ako, hindi ko sanay talaga sa TV. And if ever next time siguro next time meron ako ng loob. Now, December na, kinukuha pa rin ng Miss Grand hanggang sa tingin as manager and dahil niya para magkaroon kami ng argument o kasi pinili talaga ako kasi is pure blooded worker ako. So focus sa business kasi pagkakataon so sa mamanage ng buhay dito sa front row. Tapos sabi ko sa kanya, next time na meron na ako ng loob ganito niya. Until January po. January 2nd week or third time. Niyaya ko ang leader sa owner from Sir R.S. Francisco and kasama si AR natin na nanalo sa mga special UAE January episode 2024. Tapos siya po kwento sa may lamay sa leader natin na Sir R. ako. Until sabi ni Sir R.S. Francisco sa akin, what is try mo? Sabi ko sa kanya, actually Sir R, invite mo ko dyan, pinapasala ko niya si Franz mo, ayaw ko mag-usap-usama na sa Asman, na gusto na pasalakin kasi nakita doon ito rin sa mga Sir. Tapos, sabi ni Sir R, why not tayo ilang naman kumakawa mo? Gumanon sa akin. Tapos tumawa ako. And then Sir R is Francisco kay magkano ba EFTF doon? So sabi ni SR, then pag-ito na ba 5 dapat na sabi ko pwede na, di ba? As small pera. Tawag dito. Nung time tayo para ilang ako ng lakas ng loob. Tapos sabi sa akin, bro, kunin yung details mo. Try na submit sa kakilala mo. Tapos, kinuha ko si Miss Franz, which is yung manager. Sa kanya, pinapasama sa kanya Sir R. Sa ganyan, alam mo pa sa kanya. Kaya matagal pa lang ang pinapasama sa kanya dyan. Ba't ngayon ka lang sa design? And sabi ko, okay na po. Nasa po niya po ng early basis. Alam mo, response naman ni Miss Franz sa akin time. Alam mo, meron ka ng business din na sa asin na doon na nagtayin closing na. Tapos kinabukasan na after ng usap-usap doon, interview na agad. So, ayun. Kumbaga, may mga tao talaga doon sa akin, mga tao talaga na nag-react sa akin sa SRR, sa mga motivate sa akin na meron potential, salita, paano yun, meron. So, ako naman, mag-boost naman ako tayo, kaya karoon na lakas na ako. Pero, hindi ako nag-expect sobra na mananalo, mag-sign ako ngayon. Kaya naman ako, sabi ko, may experience din. Kaya wala naman sa mga, diba? And yun. After sumalo ko ng time, super blessed kasi ako yung namin. Yes. Ikaw yung nakahala, sir. So, nakita naman natin yung date, right? Yes. So, ano nangyari? Actually, Hindi ko nakapag-date po kami. At ang last date po namin is February 14. Pero time kasi usap-usap kami na kung ano ba yung plano. Sabi ni sa akin, focus ka sa kanyang career. Itigil sa yung goal sa Watson. So, parehas busy. Kaya time na yun, sinalindahan namin. Usap-usap kami na dating na pag dumating na medyo maluwag na yung business natin parehas at tanong pa ulit tuloy natin yung parang lang natin wala na sama-sama doon. And diba? And doon yun friends po kami okay we are in terms na ako. Yun parehas talaga namin na busy kaya hindi lang talaga pursue yung But coming from your background, how do you feel going yung and then? To be honest, kulang ko sa kanya. Up to now, siya yung bumisa sa although hindi man kami nanuyan, kami. Pero parang thankful talaga ako sa kanya kasi siya yung nakakita ko din sa ko
na kahit di na ako nakita siya nakapalibot sa lugar. Sobrang thankful and sobrang blessed kasi after that, sobrang talagang opportunity na natin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako sobrang pero siguro ito na yung time. So siguro perfect time so yung sinasabi ko kay Lord na kapag Lord, pa-experience ako sa akin yung mga